have a good relationship with Japan. Paano ko nasabi yun? Panoorin natin to. No, ito. Inilahad ng isang Japanese human rights advocate kung bakit maraming Hapon ang sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alamin ang detalye sa report ni Guy Saito mula sa Tokyo, Japan. Ibinahagi ng isang Japanese national ang positibong impresyon ng mga Hapon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. You know, I have a very good impression when President Duterte met our emperor in Japan, and he behaved very good, and Japanese people really appreciate it. Grabe, no? Yun lang eh. That simple gesture, kasi alam niyo napaka-particular ng Japanese dyan eh. Alam niyo yan, mga taga-Japan. Alam niyo yan. Iba ang Japanese culture eh. Napaka-importante sa kanila nung respeto, honor, yung ano mo, yung demure mo, kung paano ka demeanor, ano yun? Di ko alam kung ano yung word na yun, basta yun. Di ba? Yung totoo naman eh, yung kanilang, grabe ho yung ano nila eh. Kailangan talagang kagalang-galang ka, tama yung ginagawa mo, or else medyo ang baba ng tingin sa'yo. Yan, totoo ha. Hindi ako nagbibiro. Ganyan talaga sa Japan. No. Tuloy. Ayon kay Shunichi Fujiki, nagkaroon ng magandang impresyon ng mga Hapon kay Duterte, lalo na sa naging asal nito sa pakikipagpulong noon sa Emperor ng Japan noong 2017. Dagdag pa niya, tumatak din ang malapit na pagkakaibigan ng dating Pangulo kay yumaong Prime Minister Shinzo Abe. Prime Minister Abe, who were assassinated, unfortunately, but he's the only one who was invited to Mr. Duterte, President Duterte's home as a friend, right? So this is one of the reasons that I admire President Duterte, and now he's in a very bad shape, in a very bad health condition. Sa isang privilege speech noong March 11, nanawagan si Fujiki sa United Nations Human Rights Council. Isipin mo isang Prime Minister. Mabigat ito, ladies and gentlemen. Prime Minister po nagpunta mismo doon sa bahay ni Pangulong Duterte. That is something. That is, yung magpunta ka sa palasyo, yung mismong opisina ng presidente, okay yun. I mean, part yun minsan talagang diplomatic Pero yung pumunta ka sa bahay, iba usapan na yun. Yun ay ibig sabihin sa kanila ay isang gesture na ito ay kaibigan ko talaga. Ito ay talagang meron kaming magandang relationship. Pumunta mismo sa bahay para ipakita. Kasi bahay, ang house, ito ladies and gentlemen sa Japan, ito yung bagay na personal. Kasi tandaan ninyo, sa Japan, private space is so important. Yung espasyo mo sa sarili mo, privacy, very special yan for them. Hindi katulad sa atin, chismisan. Hindi katulad sa atin, isipin nyo na lang to tatawid ka na nga lang ng karsada, kailangan may personal space pa. Kaya nga nung una, medyo siyempre, nung mga simula pa lang sa Japan, tatanga-tanga ako, may space. Uy, may space. Alam mo naman sa Pilipinas, pag may butas, pasok. Di ba? May space. Nakatayo yung mga tao, nag-aantay na mag-green yung tawiran. Pupunta talaga ako sa harap Bakit ba ayaw niyong pumunta dito? May space kayo. May espasyo kayo. Yeah? Kasi pala, ayaw nilang dumikit sa isa't isa. Personal space ang tawag dun. Ayaw nilang magkadikitan. Kailangan may Ito, even before COVID ito may personal space talaga. Matik na yan sa kanila. So, wag kang sisingit at pupunta dun sa harap para kang tanga. Ganun Pero syempre, pag Pinoy ka, basta may masisingitan. Tama po ba ako, mga rider? Bakit? Ba't mo alam ba? Ginagawa ko rin yun. Basta may espasyo, pasok. Siksik mo talaga yung katawan mo. Sa kanila, hindi. Kaya yung sinasabi dito, yung pa lang sa tawiran pa lang ito, pampublikong lugar, may personal space na. Iba pa, pag bahay ang sinabi. Pag sinabing nagpunta ka talaga sa bahay, yun ibig sabihin talagang tunay na magkakaibigan kayo.
Kaya nga sa Japan, 'di ba yung pagka ano sila umiinom, hindi ko sila nagiinuman sa bahay. Ang mga Koreano, oo eh. Pero ito sa Japan hindi, unless talagang friendship kayo. Talagang totoo kayo magkakaibigan. Pero usually izakaya yan o yung tinatawag na kainan na inuman doon. Diyan kayo magkikwentuhan. Yan. Mga katrabaho mo diyan, mga kaibigan mo diyan. Pero yung mga malalapit mo sa nakaibigan talaga sa bahay. Pag dinala ka na sa bahay, ibig sabihin malapit ka talaga. Kaya yung ginawa ni Prime Minister Abe, yun ay isang simbolo na sinasabi ang Japan ay malapit talaga kay Pangulong Duterte. Ang ganda. As a matter of fact, ako dami kong na-meet dyan. Mga satcho. As in satcho. Mga mayayaman. Mga matatalagang meron silang mga katungkulan sa gobyerno. Grabe ang respeto nila nung panahon na presidente si Pangulong Duterte. At nung naging Pangulo si Marcos, nagtataka talaga sila. Nagtataka sila, bakit? Bakit nyo pinaupo yan? Oh, walang biro. Marami nga nagsabi, we will never come back to Philippines until Marcos is the president. Ang dami kong narinig na Japanese na satcho, yung mga boss, na nagsabi niyan sa akin, I will never go back to the Philippines until Marcos is the president. Di daw sila babalik sa Pilipinas. Gusto nila another Duterte. Totoo yun. Hindi ako nagbibiro. Tanungin nyo yung mga boss nyo dyan sa Japan, kayo mga nakikinig sa akin. Ganun. Kaya dito, sinasabi niya dito na sobrang namin ng si Pangulong Duterte. Sa interim release ni Duterte dahil sa kalagayan ng kalusugan nito. Kasalukuyang nasa ICC detention facility ang dating Pangulo kaugnay ng kasong crimes against humanity na may kaugnayan sa war on drugs. Hindi kinikilala ni Duterte ang jurisdiksyon ng ICC sa kanyang kaso. Nauna nang tinanggihan ng ICC ang kahilingan para sa kanyang pansamantalang paglaya o interim release. Plano naman ng Japanese at Filipino community sa Tokyo na magsagawa ng conference upang talakayin ang issue at ipakita ang kanilang suporta sa dating Pangulo. I was thinking to hold a kind of conference within the Japanese society, first of all, to have kind of to support, or this is injustice. So not supporting the Duterte or not supporting the Duterte. It's nothing to do with the support, but this is injustice. So we have to counter with the injustice. So I was thinking to have a conference in Tokyo or Congress building. Patuloy na mapag-iit ang hustisya ng Filipino community sa Japan para ipanawagan ang paglaya ni Duterte. Isa sa mga grupong nangunguna dito sa Japan ay ang Republic Defenders for Peace and Unity o RDPU. So the people in the Philippines and Filipino society and abroad, please stay strong and unite each other, because your voice is most important things, and maybe we can change the narrative which was manipulated by certain power. Naniniwala si Fujiki na inosente ang dating Pangulo at dapat itong makalaya upang mabigyan ng tamang gamutan. At kung siya raw ang masusunod, gusto niyang sa Japan magpagaling si Duterte. We really need to get him out of the jail, and he doesn't deserve to be in the jail. He deserves to be back to Philippines to get the medication, or preferably I want Duterte to take to Japan to get the medication in Japan so that he will be safe. That's my take, and that's a message to the Filipino people. Sa ngayon ay abala na ang Filipino community dito sa Japan sa paghahanda para ipagdiwang ang karawan ni dating Pangulong Duterte sa Marso 28. Nako Hindi po. rin daw sila titigil hanggat hindi nabibigyang katarungan o mapapauwi sa Pilipinas ang dating Pangulo. Mula rito sa Japan, para sa Diyos at sa Pilipinas ko mahal, nagulat Guy Saito, SMNI News. Ayun, no, grabe. Alam mo, ladies and gentlemen, people in the house, lalong-lalo na sa Japan, nakakatuwa kayo. Dahil dyan, meron kayong event. Ito yan, no, March 28, Part 1, may marcha ng pagkakaisa. Magmamarcha tayo dyan. Sa Jingu Dori Park, Tokyo, Shibuya. March 28, 10 a.m. O, ayan, meron niyang Google Map. Tapos part 2, alam mo, nagpunta ako ng dyan, sa Shibuya. Ay, grabe ho, unang marcha dyan. Ay, grabe, talagang
Nagtaka yung mga Japanese kasi ang dami tapos talagang nasara yung mga street. Ulitin natin yan. Kung pwede, mas madami pa mga kababayan ko sa Japan. Huwag muna kayong magtrabaho niyang araw na yan. Parang awa nyo na. Ipakita natin sa buong mundo ang laking bagay ng ginagawa ninyo dyan. Mantakin nyo because of that. Napagsalitaan nyo ang isang taong Japanese doon sa UN. Yung nangyaring mga rally ng mga nakaraan. Yung marcha na yun. Nagsalita ho. 'Di ba? Ang isang Japanese representative. Kung uulitin natin to mga kababayan. Hindi po ako organizer ito. Nililinaw ko po. Hindi po ako ang organizer nito. Wala po akong kinalaman. Pero malamang sa malamang na andyan ako para umatin. Bilang bisita, hindi pala. Ayoko bigyan ng importansya yung pagpunta ko dyan. Bilang isang dadalo at susuporta sa organizer na ito. Pupunta po tayo dyan, sana. Naghahanap ako ng ticket, wala akong makita ng ticket, anak ng animal. Hindi ko alam kung bakit, naubos. Walang biro, naubos yung ticket papuntang Japan. Nang araw na yan, pati ng Biyernes, di ko alam ba't ganun. Mag-ano na lang kaya ako, lumipad na lang kaya ako. Pwede ba yun? Gusto ko talagang pumunta dyan eh. Naghahanap ako ng ticket. Kanina pa ako naghahanap ng ticket eh. Hindi ako nagbibiro. Kanina pa talaga ako naghahanap. Kausap ko na nga yung yung friendly ghost dyan eh. Na si Bojo. Oy, Bojo! Ipupunta ako. Ihanda mo ng ang mga kainan natin dyan, ha? Part 2. May part 2 yan. Pagkatapos magmarcha, magrarally nga. Ngayon, mamarcha, di ba? Tapos dediretso ngayon doon sa Piplor Glade Event Hall. Sa Uniqlo yun.